Tips, paano kontrahin ang kulang? Mayroong pamamaraan sa Feng Shui para makakontra ang mga ganitong uri ng mga negative energies na nagmumula sa mga tao na mayroong lihim na inggit or mayroong lihim na galit. Tinatawag din po ito na Shaoren o mga tao na mayroong masasamang pag-uugali na nakakapagdulot ng kamalasan sa mga tao na kanilang kinaiinggitan. So, huwag niyo pong hayaan na alam naman ninyo na may mga tao na inis sa inyo, maglagay po kayo ng pangontra. Kasi yung energies po na naidudulot nila, energies pa lang, harmful po yan. Cutting energies yan at maapektuhan yan ang wealth ninyo, pati ang pamilya ninyo. Ganon din po ang health. Lahat ng energies na papasok sa tahanan mo, maaari pong maapektuhan ng mga tao na mayroong lihim na inggit at galit sa inyo dahil ang energies na nagmumula sa kanila ay cutting energies. Kaya kung mapapansin ninyo na may mga tao na alam ninyo na inis sa inyo, maglagay po kayo ng ritual at pangontra. So, meron po sa Feng Shui na pangontra na pwedeng suotin at pwedeng ilagay sa tahanan. At pag-uusapan natin mamaya ang iba't ibang uri ng ritual na po pwede ninyong gawin sa tahanan ninyo, lalo na po kung talagang sa tingin ninyo may mga taong ganito na nakapaligid sa inyo. At mahalaga po ang pagkakaroon ng plants sa tahanan kasi yung energies nila, lalo na po yung mga halaman, kayang ibalik sa tao yung sinabi nilang hindi maganda. So mahalaga na may pangontra kang halaman sa labas para sa mga ganito. Kailangan po may pangontrang halaman ka para sa kulang. Meron ka ring halaman na hindi lang magbibigay ng proteksyon sa iyo, kaya niyang ibalik doon sa tao yung kung ano mang yung negative energies na nagmula sa kanya. So mahalaga po meron kang protective plants at meron ka ring halaman na kayang magbalik sa kanila ng anumang uri ng negative energies na ibinato nila or sinabi nila sa inyo. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Sa mga susunod na buwan po, pag-uusapan na natin yung kung may swerte pa ba yung bawat isa sa atin. Jade for protection. Ang jade po ay isang uri ng kristal na po pwedeng magdulot ng swerte sa nagsusuot at nakakapagbigay ito ng proteksyon. Kapag ang tao na may suot nito ay mayroong curse or mayroong mga malas na enerhiya na po pwedeng makapag-harm sa kanya at siya ay may suot na jade, totoong jade po, yan ay mapuputol. Yan ang kakayahan ng totoong jade. Kapag suot-suot mo palagi at hindi mo tinatanggal ang kwintas, bracelet, singsing o hikaw, nabibiyak po yung mismong kristal na gawa sa jade. Lalo na kung totoong jade yung suot-suot mo. So sa panahon ngayon, meron ng mga bracelet na totoong kristal na jade na mura na lamang po. Makikita ninyo ang epekto niyan kung talagang mayroong negative energies na nagtatangka na i-harm kayo. Mapuputol yan. At kapag naputol po yung jade, pulutin ninyo at ilagay ninyo sa halaman. Huwag nyo na pong buuhin. Sometimes po may mga bangle na jade na totoong jade sila at talagang napakamahal ng bili. Pwede mong ipagawa yun. Ipa-remake mo yun sa mga gumagawa. Yung mga nagtitinda po ng mga Lucky Charms, meron silang gumagawa. Pwede mong ipa-remake yun. Pero wag mong ididikit para buuhin mo ulit yung bangle mo.
Pwedeng ipa-remake yun, pwedeng ipagawa mong singsing yun, or ipagawa mo siyang bracelet, pwede po. Kailangan matanggal yung dalawang pagitan po na kung saan nabiyak yun. Kaya pinapa-remake siya. Pwedeng ipa-remake yun. Yun yung mga jade na talagang mahal ang presyo nila. Kasi kabilang na sila doon sa mga crystal stone na matataas na uri. So kung may ganun ka at nagkaroon ng pangyayari na yan ay nabiyak, pwede mong ipaulit yan, ipa-remake mo para hindi po masayang. Ang tatanggalin lamang dyan ang gumagawa, yung pagitan po na nabiyak. Yun lang ang aalisin. At pwede mo na pong gamitin yan. Ngunit po, kung hindi mo yan mapapa-remake pa, hindi mo pa mapapagawa, itabi mo lang po. Huwag mo munang suotin. Kasi ang jade ay nagpoprotekta po sa taong nagsusuot nito. Evil eye at hamsahan. Ang dalawang lucky charms na ito ay ginagamit po bilang pangontra at kaya nitong ibalik doon sa taong nagsalita or gumawa ng hindi maganda or yung tao na nagnanais ng negative para sa'yo. Pwede mong malaman kung sino siya. Kaya ito ang pinipili na pangontra. Pwede pong isabit ang ham sa hand at yung evil eye sa bag. May keychain yan. Pwede rin yan sa tahanan. At pwede rin isabit yan sa mga wallet ninyo. Pwede rin sa kotse. Kasi po, kaya ito madalas na ginagamit kasi para hindi lang proteksyon ang maibibigay sa'yo, maibabalik mo pa sa kanya kung ano yung sinabi niya laban sa'yo. At malalaman mo pa kung sino siya. Maging yung mga naglalaro po. May mga naglalaro sa casino, meron sila niyan. Kasi po, kapag naglalaro ka sa casino, maraming tao dyan. Kung minsan po kasi, yung mga tao na nakapaligid sa'yo, naaapektuhan nila yung luck mo mula doon sa energies na meron sila. Kaya may mga ham sa hand at saka evil eye yung mga naglalaro. Para proteksyonan sila laban sa mga energies na nandoon mga tao na maaari naglalaro din sila. So kaya meron sila niyan. Kaya lang po, bago kayo maglaro sa casino at magdala ng ham sa hand at evil eye, kailangan po aralin ninyong maigi kasi binabase din po yan sa mga good luck energies ng panahon, good luck energies ng animal sign ninyo, at marami pang ibang mga bagay. Kaya nananalo sila. Inaaral po. Hindi po basta tumatakbo sa casino at magdadala niyan, mananalo na. Hindi po. Sinasabay-sabay para makatiyak sila na panalo sila. At kaya meron sila niyan kasi alam na nila na swerteng araw nila yon para po walang anumang maging hadlang. Kaya may dala silang ganon. Sunod po, paglalagay ng wulo. So, ang wulo po ay hindi lamang para sa illness. Maraming gamit ang wulo. Sinasabit sa gilid ng pinto, sa gilid ng bintana, maging sa gate. So, kung nakakaramdam kayo na kung saan ninyo, sa tingin ninyo, mayroong negative energies, wulo po. Madali lang bumili ng wulo, mura lang at marami. Maglagay po kayo sa tahanan ninyo para hindi kayo malasing. Sunod, lemon fruits for protection. So ito po ay pinapagulong mula sa front door papasok sa tahanan ninyo. Hindi mo na kailangang isa-isahin yung mga kwarto kung may kwarto man. Sa front door mo papuntang living room lang, okay na yan. At iwan mo na sa isang specific areas, ipatong mo lang. So, siguraduhin mo lang na hindi yan maiinitan kasi kapag nainitan talagang magkakaroon ng mabilis na pagbabago sa balat. Ilagay mo lang siya sa area na hindi naman mainit at hindi naman basa. Kapag ang lemon ay nabulok, merong negative energies dyan sa tahanan mo na nanahan na ng matagal. Ngayon, kapag hindi po siya nasira, kasi ang lemon po, ginagamit sa iba't ibang uri ng ritual bilang pangontra. Kapag hindi siya nasira, hinahayaan na nila yan dyan.
inililipat na lang nila ng ibang area, lalo na kung yung tahanan nila ay madalas na binibisita ng mga tao. So, pwede po ilipat yan kahit saan mang area ninyo gusto. Pwede ilagay sa cabinet, itabi. Kung hindi siya masisira. Kung yan ay masisira, dalhin sa labas ng bahay, lagyan ng asin konti, ibalot na sa papel or anumang plastic, itapon sa basurahan. Yun po ang gawin kung masisira. Kung hindi, itabi. Meron po akong nakilalang master noon na talagang kinarirnan niya kasi ayon sa kanya, kaya nag-aral siya ng astrology at nagpaka-master talaga siya. Inubos niya yung panahon niya para lang magpaka-master siya at hindi na po siya talaga nag-asawa. Hindi na siya nagpamilya. Pinokus na lang niya sa pag-astrology yung panahon niya. Napasa ilalim daw siya sa kulam ng mahabang panahon. 9 years daw siyang pinahirapan. At isa lang yung nakapag-cure sa kanya, yung paggamit ng lemon. Bukod pa po sa pinagaling siya nung taong tumulong sa kanya at inagturo sa kanya ng astrology. So palaging lemon ginagamit po talaga sa anumang uri ng ritual. Hindi lamang sa ritual, ginagamit talaga natin ng lemon kasi maganda ito sa health natin. At maganda rin ito laban sa mga energies na hindi natin nakikita. Sunod, halaman po. Ang atis ay pamilyar na kayo na pangontra sa kamalasan. Magtanim kayo niyan. Ngayon po, kailangan natin nakapartner ng atis. Yucca plant. Maganda na may yucca plant kayo sa tahanan kahit maliit. Kung sa tingin ninyo, kayo ay prone sa mga negative neighbors o sa mga kapitbahay na masama ang pag-uugali, kailangan meron kang dalawang yan. Atis at yucca na magkatabi sa may front door. Hindi mo lamang direktang ilalapit sa mismong main entrance mo. Basta malapit dyan sa may main door mo, pwede na yan. Kasi po, nagdudulot lamang ng negative energies yung pointed leaves ng yucca kung wala namang negative energies. Pero kung sa tingin mo meron, maglagay ka niyan. Pagtabihin mo silang dalawa kasi for protection yan, ang isa ang kukuha at mag-absorb, ang isa ang kukuha at ibabalik ng doble. Kaya po, maraming gumagamit ng yucca. Kung mapapansin ba ninyo or nakakita na ba kayo sa mga subdivision, mga village, ang daming yucca. So, naintindihan ko, sabi ko, kaya siguro maraming yucca, iba-ibang ritual meron ng mga tao dito at talagang yayaman naman nila. Kaya lang po, kung hindi mo kukontrahin yun, sa'yo mapupunta yung negative energies na itinataboy nila. So, mahalaga po na maglagay ka ng yucca kung sa tingin mo ay may negative energies talaga sa paligid mo. Sunod, ang paglalagay ng munggo sa tahanan, hindi lamang yan umakit ng swerte. Pwedeng gamitin yan bilang pangontra. Palagi ka lang maglalagay sa garapon ng munggo na hindi mo kakainin. Hindi po lulutuin. Diyan lang yan. Pagdating ng every year, at wala namang nangyari sa munggo na inilagay mo, konti lamang po, kahit isang kutsara lamang na munggo, ilagay mo lang sa garapon, or anumang lalagyan na pwede mong paglagyan, lagay mo lang yan dyan sa kitchen mo. Pangontra po yan sa iba't ibang uri ng negative energies na nagtatangka sa wealth. Kaya naglalagay ng munggo. Minsan, pwedeng gumamit ng red, pwedeng gumamit ng green, kung ano man yung available sa inyo. So, iba't iba ang ritual na pinagagamitan sa mga grains kagaya ng munggo. At pwede rin pong gumamit ng bigas. Pero kung alangan kayo sa bigas, munggo po ang piliin ninyo, mas madali. At kapag ito ay i-dispose nyo na, itatapon nyo lamang sa lupa, kusa namang tutubo yan. Magbibigay din ng proteksyon sa inyo kapag lumaki na or nabuhay yung munggo na ginamit ninyo sa ritual. Kaya mas pinipili yung munggo kasi pwede silang mabuhay at magbibigay din yan ng protection. Ilan lamang po ito sa mga pangontra na pwede ninyong gamitin. Iba't ibang uri po ang mga pangontra na pwede ninyong bilhin. Pwede kayong gumamit ng mga religious items,
Pwede kayong gumamit ng mga pangontra na mula po sa mga manggagamot or kung sino man yung tao gumagawa ng pangontra, pwede po yun. So kung ano man yung nais ninyong gamitin, yun ang gamitin ninyo. Ang importante po, may proteksyon kayo para po hindi kayo magkaroon ng anumang uri ng kamalasan. At nauuwi po yan sa pagkawala ng miyembro ng pamilya ninyo kapag hindi ninyo yan na-cure. Maglagay po kayo ng pangontra, mas maigi na may ginagawa kayo laban sa mga negative energies na nasa paligid. Kasi po, malaki ang role nito. Kaya kung minsan nagkakaroon ng iba't ibang struggle sa buhay, tinitingnan po, isa yan sa mga tinitingnan, kung kayo ay magpapapungsoy, tinitingnan din nila yan. Yung paligid, yung area, ano ang meron, anong tao, anong uri ng tao, ang mga kapitbahay mo, tinitingnan din po yan. Lahat tinitingnan. Kasi kung pwedeng magmula dyan yung kamalasan mo, kaya nagkakaroon ka ng problema sa buhay. Maraming salamat po sa panonood. Sa lahat po ng gustong malaman yung kanilang destiny, tatalakayin ko po yan para po sa mga subscriber ko. Kaya lang, tatalakayin natin yan bago magpalit ang taon. Kasi po, ina-align natin yung mga tinatalakay natin, mga madam. At kaya doon yung pinakamagandang panahon na talakayin yan kasi po, yung mga lucky charms na mababanggit, mga pampaswerteng kulay, iaayon na natin sa kung ano yung kailangan ninyo. Para makatiyak tayo na yung nilagay mong lucky color, yung nilagay mong lucky charms, ay talagang makakatulong sa'yo. Dahil ibinase na natin yan sa destiny mo. Kaya po may tamang panahon po kapag tinalakay natin yan. So bago magpalit ang taon, tatalakayin natin yan. Para po malaman ninyo at makatulong po sa inyo. Maraming salamat po sa panonood.